Dante, may information na ba ang COMELEC kung kailan ang gagawing proklamasyon sa mga nanalong senador at party list? Magandang umaga, Ella. Batay sa naging pahayag kahapon ni Chairman George Erwin Garcia, target nila na magkaroon ng proklamasyon partikular sa mga tumakbo at nanalong senador sa darating na Sabado. Ella, ayon kay Commission on Elections spokesperson attorney John Rex Laudianco, natanggap na ng COMELEC ang manifestation ni senatorial candidate na si Rodante Marcoleta para doon sa kanyang hiling na early proclamation o maagang pagpoproklama doon sa mga leading candidates o mga nangunguna na ngayon sa bilangan ng mga kandidato sa pagka-senador. Ayon kay Laudianco, ito ay nai-refer na ng National Board of Canvassers o NBOC sa supervisory group, at ang supervisory group naman ngayon, Ella, ay gumagawa na ng rekomendasyon para dito sa naging hiling ni Marcoleta. Nasa pasyaan niya ng NBOC ang desisyon o ang pagsasagawa ng early proclamation nitong mga kandidatong leading ngayon sa partial, unofficial tally ng mga boto. Ang NBOC, Ella, ito ay binubuo ng Commission and Bank. Ibig sabihin, 6 na mga commissioners at gayon din si Chairman George Erwin Garcia. Batay doon sa naunang pahayag ni Garcia kahapon, target nga nilang sa Sabado, Ella, ay magkakaroon na ng proklamasyon partikular sa pagka-senador, o kaya naman kung mas maaga ay sa darating na Biyernes. Paliwanag dito ng COMELEC, Ella, sa ngayon ay maaga pa nga itong target nila kumpara kung ito ay manual elections kung saan inaabot ng isang buwan bago makapagproklama ng nanalong kandidato sa pagkasenador at gayon din ng party list group. At sa ngayon, Ella, ay ongoing itong canvassing ng mga certificates of canvass mula sa iba't ibang mga probinsya. At narinig natin kanina, Ella, unang na-canvass yung sa pag-resume ng canvassing ang COC mula sa Bacolod, gayon din sa Negros Oriental dyan sa Visayas. At kaugnay nito, Ella, maglalabas ng partial official tally ang COMELEC. Inaasahan natin ngayong tanghali dito sa nagpapatuloy nga na canvassing ng mga boto. At kahapon, Ella, nasa 58 na ang COC o Certificates of Canvass ang kanilang nabilang. At ngayong araw naman ay ayon pa kay Attorney Laudianco kanina, nasa 100 ang kanilang ika-canvass. Ibig sabihin, Ella, out of 175, at kung 100 ngayon at kahapon ay 58, so 158 ang maika-canvass nila kasama ngayon. So mayroon na lamang natitirang 17. So inaasahan natin, Ella, ay ito ay malaki na ng porsyento doon sa official na mga bilang ng boto ang mabibilang ng National Board of Canvassers. At kusunod niyan, inaasahan natin, makikita na natin doon kung sino talaga yung leading. Sa ngayon kasi wala pa tayong hawak, Ella, na impormasyon o bilang na mula sa National Board of Canvassers kung sino-sino ngayon yung nanguna dito sa first batch ng kanilang paglalabas ng resulta dito sa partial tally sa ongoing na canvassing ng mga boto. So mamaya aabangan natin, Ella, kung ano yung figure talaga. At ang update din kanina na nabigay ng COMELEC, inaasahan din na ngayong araw ay makapag-transmit na ng certificates o makapagpadala na ng certificate of canvass itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kapon kasi, Ella, wala pa silang naitransmit. Kaisa-isa itong BARM na wala pang naitransmit dito sa National Board of Canvassers dahil mayroon daw lugar na hindi pa natapos yung halalan nga dyan, partikular sa Maguindanao del Norte, at ongoing ito sa ngayon. At yung iba pang mga presinto na mayroon kasing 12 mga presinto, Ella, na kailangang magsagawa ng panibagong botohan o continuing voting dahil nga hindi binasa yung kanilang mga balota, at inaasahan ngayong araw ay tapos na ito, at ang kasunod nito ay ang BARM ay makapag-transmit na rin. So ilan na lang ang mga region na o provinces na inaasahan nating kulang yung kanilang naipadala na certificate of canvass dito sa National Board of Canvassers. At inaasahan natin na pagkatapos yan,
kung yun nga, Friday ang pinakamaaga o kaya sa Sabado naman ang sinasabi dito ng komisyon na talagang makapag-proclaim na sila o target nilang makapag-proclaim na ng winning senatorial candidate. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, dito sa partial unofficial tally ng COMELEC sa mga senador, sino dyan yung masasabi na natin na sure win na kahit na hindi pa nabibilang yung ilang mga natitirang boto? Nasa anong top o rankings yan? Ella, una-una nilinaw ng Commission on Elections, hindi sila gumagawa ng ranking. Hindi nila ginagawa yon. Kumbaga, inilalabas lang nila ang data kung ilan ang nakuha ng bawat kandidato. Doon sa kanilang excuse me. Doon sa kanilang inalalabas na ranking o figure, hindi siya kung ano yung posisyon ng kandidato doon sa balota, andun yung katumbas na nakuha niyang boto. So hindi iraranking yung number 1, number 2, number 3. So kung ano lang yung posisyon nila sa mga balota. At sinabi din ng hindi pa rin natin masabi, Ella, kung sino talaga yung masasabi natin na sure win na doon sa ngayon sa partial unofficial tally na doon makikita natin sa server ng COMELEC, dahil ang makapagsasabi lang naman yan kung sino talaga yung pasok doon sa masasabi nating Magic 12 o kaya sure win na ay ito lamang National Board of Canvassers, dahil sila lamang ang opisyal na makapagproklama pagdating sa issue na yan, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento.